Salatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo. Umabot na po tayo sa Surah Ar-Rahman. Kaya ipatuloy lang natin kasi napakagandang topiko. Ang talatang ito ay nagpapadala sa atin sa pananampalatayang Islam. Kaya po mga kapatid, ito ang napakaganda ng ating katuruan. Kasi nga lumalakas po ang ating paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun isa sa mga kadahilanan kung bakit po tayo nagbibigay ng mga tafsir, nagbibigay ng kaalaman patungkol sa Islam para po lumakas ang ating pananampalataya. Kaya alhamdulillah, umabot na po tayo sa aya 22. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Yakhruju minhuma al-lu'lu wal marjan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lumalabas mula sa dalawang ito ang mga perlas at koral. Diyan mga kapatid sa Islam, nakakuha po tayo ng kaalaman sa dalawang pagitan ng dagat, dahil sa kanilang temperature, dahil sa kanyang asin, dahil sa kanyang pressure. Doon po matutukoy ang mga tinatawag nating perlas. Saan galing na perlas yan? Subhanallah. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, pinapaalalahanan talaga tayo sa mga ganitong mga pangyayari mga kapatid. Sa mga ganito, para magkaroon po tayo ng idea, para magkaroon po tayo ng pananampalataya na ito lahat ay totoo. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi niya dito sa Quran, ang mga perlas, alam naman natin mga perlas mga kapatid, isa sa mga palamuti po yan na ginagamit sa mga alahas. Meron nga tinatawag na black pearl, napakamahal din. Kaya kung iisipin mo mga kapatid, subhanallah, galing yan sa shell. Ang mga ano na yan, tapos binabalutan ng kanyang mga inside hanggang naging nabuo hanggang nagiging perlas. Kaya may mga natural, mayroon din tinatawag na mga culture. Kaya yun ang mga ginagawa nila eh. Makita rin akong coral din eh. Ang corals, napakaganda rin, binibenta sa palengke. Kaya mga ano ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, mga regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala para po sa atin lahat yan. Para magkaroon tayo ng pananampalataya. Para maalala natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga, kahit sa alahas, na hindi po tayo dapat malilibang sa mga ganitong mga regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa Islam, ito isa sa mga tandaan po natin na ito mga regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kadugtong dito, sabi niya, "Fabi'ayhi ala'i rabbikuma tukadziban." Allah, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mga kapatid, patunay talaga to ng Allah subhanahu wa ta'ala ay binapaalalahanan ulit ang mga manampalataya na tayo ay kailangan maniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala at huwag na huwag nating lagyan ng kasinungalingan. Tinatawag natin pagpapabulaan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga kapag ginawa mo po yan ay hindi ka talaga kasali sa mga mananampalataya. Kaya paulit-ulit to sinabi ng Allah, "Fabi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban." At kadugtong dito mga kapatid, sabi niya, "Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal'alam." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
at sa Kanya ang mga barkong lumalayag sa karagatan na parang mga bundok. Allah, tingnan niyo mga kapatid, ang mga bundok na mga lumalayag sa karagatan. Kung hindi yan pangangalagaan ng Allah, kung hindi may-ari ang Allah subhanahu wa ta'ala dyan, subhanallah, isang click lang ng Allah subhanahu wa ta'ala o mawawasak kaagad ang mga nakalayag na mga barko. Kaya wag mo dapat magpasalamat ka talaga kay Allah subhanahu wa ta'ala na nakalayag pa ang iyong mga barko. Kapag mayroon kang barko mga kapatid, dapat magpasalamat ka kay Allah. Kung utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga alon, kung uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga klima, wala ka talagang magagawa mga kapatid. Bagkus nakakatakot pa. Darating ang mga malalaking alon. Kaya dahil doon, yan isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala na pinapayagan po tayo na lumayag doon sa mga karagatan. Kaya sabi ng Allah, inulit niya ulit, "Fabi ayhi ala'i rabbikuma tukadziban." Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Tinatanong ulit ang mga engkanto at mga tao, mga kapatid. Pinapaalala kasi ang dalawa na ito, dalawang nilalang na ito, sila po talaga ay merong pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kaisipan at pagnanasa. At dahil doon, dahil sa kalayaan na pinagkaloob sa atin, ay tatanungin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa mga kaloob ng Allah, dapat pasalamatan po natin lahat. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa tugtong dito, kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng sinuman na nandoon ay malilipol at manatili ang mukha ng Panginoon, ng inyong Panginoon, ang may-ari ng kamaharlikaan at pagpaparangal. Kaya dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, isaksak natin yan sa ating mga kaisipan. Isingit mo yan sa iyong mga puso, mga kapatid, na lahat po tayo dito hindi mananatili dito sa mundo. Bagkus lahat malilipol. Kaya kahit anong gawa mo dito sa mundo, kahit anong pagmamahal mo dito sa mundo, kahit anong pag-ibig na ipinunla mo dito sa mundo, mga kapatid, iiwanan mo lahat yan. Kaya yun ang pananaw ng isang Muslim, mga kapatid, na tayo ay panandalian lamang dito sa mundo, na tayo ay sinusubukan lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala para hindi ka masaktan. Kasi iba kapag stick na talaga sa mundo, na madali silang mabalisa, madali silang magdalamhati, nawawalan sila kagad ng pag-asa kasi nga sobrang pagmamahal po sa mundo. Kaya nga tayo, alhamdulillah, pasalamat tayo sa Islam na tinuruan po tayo na kullu man 'alayha fan. Lahat po sa sinuman dito sa mundo ay malilipol, masisira. Kung hindi man maabutan ng kamatayan, maabutan ng mga ibang dahilan kung saan ikakamatay po niya. Kaya dahil doon, mga kapatid, alhamdulillah, magagabayan talaga ang iyong puso sa Islam. Kasi nga matitira lamang dito sa mundo, matitira lang dito si Allah subhanahu wa ta'ala, ang mukha ng iyong Panginoon. Tingnan nyo, pinapakita talaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam anong anyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang binanggit lang dito, meron siyang mukha. Siyempre kapag may mukha, meron na rin katawan. Pero hindi po tayo binalitaan kung ano yun. Sa atin yun lang ang ating paniwalaan kung ano lamang ang nabanggit. At may-ari ng kamaharlikaan at pagpaparangal. Ganun si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay dito. Siya po nagmamay-ari ng kamaharlikaan. Ibig sabihin, siya po ang nagmamay-ari ng lahat ng mga trono dito sa mundo. Siya ang may trono.
Siya may kayamanan, siya lahat-lahat. Tapos ano pa? Siya po ang nagpaparangal. Allahu Akbar. Itong napakaganda ng ating reliyon kasi pinapakilala tayo sa tunay na Diyos, na ang Diyos na ito ay nag-iisa lamang at nagpaparangal. Kaya kung nagkamali ka sa pagsamba, sino magpaparangal sa iyo? Si Jesus, subhanallah. Si Jesus nga nangangailangan din ng pagpaparangal tapos doon ka humihingi. Walang-wala nga si Jesus tapos doon ka humihingi ng kamaharlikaan, subhanallah. Kaya tayo, alhamdulillah, dito nagpapakita talaga ang tunay na Diyos na dapat nating sasambahin. Kaya nagtatanong ulit si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, "Pabiayhi ala'i rabbikuma tukadziban?" Alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa? Nagtatanong ulit si Allah subhanahu wa ta'ala para nagpapakita dito mga kapatid na tayo lahat talaga ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ikaw naniwala, nagpasalamat, Allahu Akbar, hindi ka kabilang dito sa mga nagpabulaan. Kasi mga karamihan kasi na nagpapabulaan sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinisingit nila o inuugnay nila sa mga katambal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inuugnay nila ang mga biyaya sa kanilang mga sarili na hindi naman karapat-dapat. Kaya ang nangyari, dinadakila nila ang kanilang mga sarili. Dinadakila nila ang kanilang mga gawa. Dinadakila nila ang kanilang mga talento. Kaya tuloy, nagkaroon po sila ng kupur o pagtatakwil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala din sa yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi syan fabi ayhi ala'i rabbikuma tukadziban. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, hinihingian siya ng sinumang nasa mga kalangitan at kalupaan. Lahat ng araw siya ay nasa gawain. Kaya't alin sa mga biyaya ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa, subhanallah. Tingnan niyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hinihingian mga kapatid, araw-araw yan, mayroong nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong tumataas ng kamay, umihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, umihingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng yaman, umihingi sa kanya ng anak, umihingi sa kanya ng trabaho, lahat humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa langit man at sa lupa. Allahu Akbar, niyo, pati mga anghel humihingi kay Allah, pati ibang mga nilikha, mga ibon, lahat sa himpapawid mga kapatid, humihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala nasa gawain, huwa fi syan. Ibig sabihin, nasa gawain, laging mayroong trabaho si Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sasabihin mo, ang Diyos namatay, subhanallah. O kaya ang Diyos naging baby. Kalukuhan talaga. O ang Diyos, mayroong 3 persona. Wala, hindi yan katuruan. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisa at nasa laging palagian, nasa trabaho, nasa gawain. Kaya huwa fi syan fabi ayhi ala'i rabbikuma tukadziban. Alin sa kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Kaya nagtatanong ulit si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung kapag ikaw tinatanong ng ganito, magigilty ka talaga kapag gumagawa ka ng kasamaan. Na kailangan pala mayroon ka ng pagkakataon na magbalik loob. Kung ikaw nakakaunawa sa talata na ito, may pagkakataon ka na habang nabubuhay ka, habang humihinga ka pa dito sa mundo. Kailangan mo na magbalik loob. Kailangan iwanan mo na yung pagpapabulaan mo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun, isa sa mga ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kadugtong dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sanafruqu lakum ayyuhath thaqalan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, aasikasuhin namin kayo o mga dalawang bigatin. Tignan nyo, si Allah subhanahu wa ta'ala kapag kayo o tayo o sino pa dyan nagpabulaan kay Allah subhanahu wa ta'ala, aasikasuhin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, pananagutin talaga tayo sa ating mga pinanggagawa. Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kalayaan, binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpapasya kung saan ikaw ay mananagot.
Binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng batas, at saka ikaw po ay tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede na, ay hindi ko alam yan. Ay Allah, subhanallah, simple lang ang utos, sambahin nawa si Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang unang utos, tapos iba, hindi marunong sumamba. Ang iba, hindi kinilala ang Diyos, subhanallah. Pumupunta sa mga ribulto. Kaya, aasikasuhin talaga sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bigatin, mga tao at mga engkanto, tinawag na takalan. Mabibigat kasi nga sila, tingin talaga sa sarili mga kapatid, mga bigatin sila. Kami, tao kami. O engkanto kami, engkanto din kami. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala, yun, gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't alin sa ay ala irabbikum tukadziban. Kaya't alin sa mga biyaya ng iyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Kaya nagtatanong ulit si Allah subhanahu wa ta'ala para magbalik loob po tayo. Para hindi na tayo tatakwil kay Allah at hindi tayo magsisunungaling sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan ka ulit ng pagkakataon. Kaya binanggit na naman ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu, la tanfuduna illa bisultan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kalipunan ng mga engkanto at tao, kung kaya ninyong lalampasan ang mga hangganan ng mga langit at lupa, kung gayon ay inyong lampasan, hindi ninyo ito malalampasan, kundi may kalakasan. Kaya dyan sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala naghahamon po sa atin. Ang paghahamon na ito, binigyan tayo ng idea. Kung sino man gusto lumampas sa mga hangganan ng mga langit at lupa, walang problema, lumampas kayo. Pero sa Allah subhanahu wa ta'ala dito, sabi niya, hindi nyo yan malalampasan, kundi dapat merong kayong lakas. At doon, sa panahon natin mga kapatid, doon natin nasaksihan. Kung gustong lumampas sa mga kalangitan mga kapatid, kailangan may rocket. Kailangan may spaceship ka, may space suit, kung ano pa dyan, para hindi ma-pressurize ang mga mga kagamitan mo. Kasi walang doon, sobra doon ang pressure. Dapat kung dadaan ka sa ozone layer, o ano pang mga spear doon, sobrang pressure doon. Kaya kung gusto nyo makalampas doon, dapat meron kayong lakas. Allahu Akbar. Tingnan nyo, ang paghahamon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon ng mga propeta, sa panahon ng mahal nating propeta wa salam, hindi nila to lubos na nakikita mga kapatid. Sa panahon natin nasaksiyan, binigyan lang sila ng kaalaman, binigyan lang sila ng pagkakataon mag-unawa. Naunawaan nila, pinaniwalaan nila. Sa panahon natin mga kapatid, tayo talaga nakasaksi sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Nakita natin rocket, nakita natin spaceship, kung ano pa dyan ginagamit nila. Kaya dahil doon mga kapatid, nagkaroon talaga tayo ng tamang paniniwala na ang Islam ay totoo dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito. Na kailangan, kung gusto nyong lampasan ang mga langit at lupa, ang kalangitan, kailangan nyo ng lakas. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fabi ayhi ala irabbikuma tukadziban. Kaya't alin sa mga biyaya o kaloob ng inyong Panginoon na inyong pinabubulaanan o mga engkanto at tao mo, dalawa kayo. Kaya subhanallah, pinaano naman ulit ng Allah para bibigyan ka ng pagkakataon ulit na magbalik loob na, huwag ka nang magpatuloy sa pagsisinungaling, sa pagtatakwil, sa pagtatanggi. Tingnan nyo, inulit naman ulit ng Allah. Tapos sinabi ng Allah, Yursalu alaykuma suwadun min narin wa nuhasin fala tantasiran. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ipinadala sa inyong dalawa ang naniningas na apoy at tanso, kaya hindi ninyo maitapagtanggol ang bawat isa. Kaya sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid,
meron siyang ipapadala. May pinadala niyang dalawang nanginginas na apoy. Hindi natin alam ano to. Baka mas nakakatakot sa time nga ni Musa alayhis salam, nagpadala nga siya, pinaulanan sila ng apoy. Tapos hindi natin to paniwalaan, subhanallah. Hindi natin may tanggol ang ating sarili. Kahit anong gawa mo dyan ng shelter sa ilalim ng lupa. Kahit paano pa yan, anti-nuclear pa yan. Ang iba, ganun mag-isip Kailangan magano tayo ng bunker doon sa ilalim ng lupa kasi kapag sumabog, safe tayo. Subhanallah. Kahit anong gawin mo, kapatid, kapag dumating na sa iyo ang oras mo, ang iyong palugit, ay talagang wala ka talagang magawa. Kaya dito sinabi ng Allah, fala tantasiran, hindi kayo makakatulong sa bawat isa. Kahit anong takas nyo. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katugtong dito, fabi ayhi ala irabbikum matukadziban. Inulit na naman ulit ng Allah. Kaya't alin sa mga biyaya o kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Kaya padugtong dito ulit mga kapatid sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, faidan syakkatis sama'u fakanat wardatan kadhihan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kapag nabitak ang langit at saka naging kulay rusas na parang langis. Tingnan niyo mga kapatid pagpapaliwanag o pagsalaysay ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid. Tingnan niyo, kapag mabitak ang langit mabibitak. Ano pa? At naging kulay rusas na parang langis. Lawak mo, nakakatakot to mga kapatid. Ngayon, ang mga science natin, sila mismo ang nag-describe nito. Nilarawan talaga nila kasi nga, ang langit, kapag nasira ng mga ozone layer, mga layer na yan, magkano na yan, magiging pula po ang langit. Subhanallah, tingnan nyo. Nabanggit ng Allah na naging kulay rusas. Subhanallah. Na parang langis. Ganun ang description ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabanggit na ng Allah subhanahu wa ta'ala po ito na mangyayari sa araw na yaon. Na binanggit niya na napaka-specific talaga na pangyayari. Na parang nandoon talaga. Kasi yung nagsabi kay Prophet Muhammad sallam, siyempre si Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang higit na nakakaalam. Tayo binalitaan lang. Ang science nga, yun ang description nila. Kasi totoo, sabi nila, maging pula. Kasi nga, mag-iba-iba na ang component ng langit. Kasi mabibitak na Kaya A'udzubillah, subhanallah, sana kukupan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin to makita. Nakakatakot kasi itong araw ng paghuhukom na ito mga kapatid. Kaya paulit-ulit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Fabi ayhi ala irabbikuma tukadziban. Kaya't alin sa kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Nagtatanong ulit si Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Binigyan na naman tayo ng pagkakataon na magbalik loob mga kapatid. Kaya kunin nyo na yan habang mayroong ka pang hininga. Huwag mo nang hintayin ang iyong kaluluwa na lumampas na sa iyong lalamunan. At maghingi ka ng kapatawaran, wala na po. Wala ka ng pagkakataon. Kaya sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kadugtong dito sa sinabi ng Allah, Payawma idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya sa araw na iyon ay walang tatanungin tungkol sa kasalanan sa tao at engkanto. Tingnan nyo, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala dito mga kapatid, walang tatanungin. Ibig sabihin dito, sa araw ng paghukom, bago pa itong tanungan doon, dito pa lang, nagsisilabasan pa lang ang mga nakakatakot mga kapatid. Walang magtatanong sa iyo doon. Walang magtatanong anong kasalanan. Wala. Sa sobrang takot mga kapatid. Subhanallah. Kasi ang tanungan, doon yun sa kabila.
Hindi, kasi payugto-yugto yun eh. Araw na paghukom mga kapatid, napakalawak, napakadami pang pangyayari, marami pang kaganapan. At isa dito, walang magtatanong sa sobrang kaba. Hindi kayo mag-usap-usap, grabe, subhanallah, makikita mo ang kalangitan, nagiging pula, mabibitak pang langit, tapos ikaw makipagkwentuhan ka pa, makipagchismisan ka pa, subhanallah, wala na. Sa sobrang kaba na mararamdaman mo doon sa araw na yaon. Kaya, subhanallah, nakakatakot mga kapatid. Tapos sabi dito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagtanong ulit si Allah subhanahu wa ta'ala, "Bi'ayyi ala'i rabbikum tukadziban?" Kaya't alin sa kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Allahu Akbar. Kaya katugtong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam." At isa sa mga panahon na yun mga kapatid, hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi ka na tatanungin ng mga anghel. Subhanallah. Anong kaganapan yun? Hindi ka na tatanungin, bakit? Hindi ka na tatanungin ng mga anghel. Kasi nga, sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, malalaman ang mga salarin dahil sa kanilang tanda. Kaya't hahablutin ang mga noo at mga paa. Subhanallah, malalaman na kasi sa tanda. Anong tanda yun? Mangingitim ang mga mukha ng mga salarin. Hindi na sila tatanungin, may mga oras doon kasi. Hindi na sila hablutin ka ng mga anghel. Subhanallah. Dahil sa kanyang mga pinanggagawa. Kaya buhay pa tayo mga kapatid, gumawa na po tayo ng kabutihan para hindi po mangingitim ang mga mukha sa araw na paghukom. At wala nang tanong-tanong doon, mayroong lugar doon, hindi ka natatanungin, nahablutin ka lang, subhanallah. Kaya nakakatakot mga kapatid. Tapos sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Bi'ayhi ala'i rabbikuma tukadziban?" Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa. Sabi ng Allah, "Hadihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ang impyerno na yaong pinabubulaanan ng mga salarin. Umiikot sila sa pagitan nito at sa pagitan ng kumukulong pinapainitan. Subhanallah. Tingnan niyo mga kapatid, nakakatakot pa. Itinuro na sa mga salarin doon. Kasi nga, nablot na sila eh. Sa noo, tingnan nyo sa noo, kahiya-iya talaga mga kapatid. Ipapahiya talaga. Hahamakin ang mga kriminal, ang mga salarin. Anong ginawa nila? Bakit naging ganun ang nangyari sa kanila? Bakit isinali sila sa mga salarin? Kasi nga, doon kasi sila samba sa mga ribulto. Samba sila ng samba doon kay Jesus. Na hindi naman inutos itong napakasimple lang utos eh. Kaya tuloy, impyerno ang kanilang hahantungan. Ang kanilang patutunguhan. Dito pa lang sa mundo, pinabubulaanan nila yan mga kapatid. Ayaw nilang maniwala. Impyerno, hindi naman totoo yan. O kaya, meron akong narinig nga eh. Sabi niya, sa dami ng mga papasok sa impyerno, ang apoy doon, di nalilihab. Subhanallah. Tingnan nyo, gagawa sila ng mga haka-haka. Gagawa sila ng mga paraan na para papabubulaanan nila ang mga hindi pa magaganap. Kaya doon sa impyerno mga kapatid, yatufuna bainaha wa bainaha hamimin an. Umiikot sila doon, subhanallah. Sa pagitan nito at kumukulong pinapainitan. Subhanallah, umiikot sila doon. Anong mangyari doon sa kanila mga kapatid? Ganon ang description ng Allah. Ibig sabihin, itatapon ka talaga doon. Parang lumalangoy ka doon, umiikot-ikot ka doon. Tapos sa kumukulo pa na pinapainitan, na'udzubillah. Yun ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya
nagtanong ulit dito si Allah subhanahu wa ta'ala, "Fabi'ayhi ala'i rabbikuma tukadziban?" Kaya't alin sa mga kaloob ng inyong Panginoon na pinabubulaanan ninyong dalawa? Subhanallah. Ano naman tayo tinatanong para mayroon kang pagkakataon ulit, mga kapatid. Inuulit-ulit to ng Allah. Para magbalik loob ka, para mag-isip ka, para unawain mo, para alam mo ang kahantungan ng mga taga-impyerno. Na kailangan mo na magbalik loob kay Allah. Na kailangan mo na talaga maging dalisay. Kailangan mo na pala magpapakabanal dito, mga kapatid. Na huwag mo nang hintahin ang impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya bilang panghuli, mga kapatid, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, liman khapa maqama rabbihi jannatan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang panghuli sa na ito, at para sa sinumang nangamba sa kinatatayuan ng kanyang Panginoon ay magkakaroon ng dalawang halamanan. Allahu Akbar. Kaya inshallah sana, mga kapatid, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Binigyan na pala tayo ng pagkakataon na magbalik loob. Kailangan lang pala natin gamitin ating pag-iisip, ating unawa, at magamit natin sa pang-araw-araw. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.